Nang pumalupa si Jesus, sinabi niya na ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutang ito. Ang ating bayang pinagmulan ay ang langit. Ang lupang ito ay isang lugar kung saan mananatili lang kayo sandali, nabubuhay bilang mga manlalakbay matapos magkasala sa langit. Dahil mga manlalakbay kayo, may higit na kalungkutan kaysa sa kagalakan sa lupang ito. Ang buhay ng isang manlalakbay ay nakapapagod, walang pahinga, malungkot at mapanglaw. Gayunman, pupunta tayo sa langit kung saan walang kalungkutan, kirot ni kamatayan. Dahil may pag-asa tayo habang nasa daang pauwi, namumuhay tayo ng may espiritual na kagalakan. Ang mga makalupang bagay ay pansamantala at mawawala balang araw. Pero ang mga bagay sa kaharian ng langit ay walang hanggan. Walang sino mang makakaagaw sa mga ito. Sa mundong ito, biglang dumarating ang mga sakuna kahit na ayaw ng tao. Ang tanging ligtas na lugar ay ang langit. Hindi ba't ang kaharian ng langit ay isang lugar na karapat-dapat puntahan dahil ito ay walang krimen, walang kamatayan, walang salot at walang karamdaman? Nasusulat na ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Kung ang mga magulang ay mga mamamayan ng isang bansa, ang kanilang mga anak ay mga mamamayan din ng bansang iyon. Kung kayo ay mga anak ng Diyos, may pagkamamamayan kayo sa langit. Kaya dapat kayong magkaroon ng pananampalatayang angkop sa mga anak ng Diyos. Kahit sa mundo, ang mga nais makakuha ng pagkamamamayan sa mauunlad na bansa ay dapat na gumawa ng mabubuting gawa at tumugma sa mga kwalifikasyon. Sa parehong paraan, dapat niyong punan ang inyong mga pagkukulang at makamit ang perpektong pagkatao bilang mga makalangit na mamamayan hanggang sa makapasok kayo sa kaharian ng langit. Nasusulat na dapat niyong ituon ang inyong mga puso sa mga bagay sa itaas at magbihis ng bagong pagkatao. Dapat kayong magbihis ng mga damit ng kaharian ng Diyos at kumain ng mga salita ng bagong tipan na siyang pagkain ng kaharian ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, huwag magalit, huwag kumilos ng magaspang, huwag gumawa ng masama, huwag mainggit o manibugho, huwag magnakaw, huwag makiapid. Huwag nating gawin ang sinasabi ng Biblia na hindi dapat na gawin. Pag nagkasakit kayo, sinasabi ng mga doktor na huwag kumain ng pagkain na maaaring magpalubha sa kalagayan nyo, tama? At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Pakiusap, isagawa ang salita ng Diyos para masaganang ibigay sa inyo ang pagpasok sa kaharian ng langit. Naway ang mga may magaspang na pagkatao ay magbago nito para maging maganda. Ang mga hindi lubusang nakakaunawa sa Diyos ay mag-aral ng Biblia para maintindihan siya. Ang mga hindi nakapangaral ng katuwiran ng Ebanghelyo ay maghatid nito sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang mga hindi nagsaalang-alang sa mga miyembro ay magsimulang magpakita ng pagmamalasakit, mag-aliw, magpasigla at tumulong sa mahihina. At ang mga nakapanakit ay magsalita ng mga mapagbiyaya at magandang salita sa halip ng mga salitang nakasasakit, para maging mga anak sila na nakalulugod sa Diyos. Sa langit, ang pagkamamamayan ay pinagkakaloob tanging sa matuwid. Ang mga gumagawa ng masama ay hindi nakakakita sa Diyos.
Gaya ng ang isang mangingisda ay nangingisda, tinitipon ang mabubuting isda sa isang sisidlan at tinatapon ang masama, hinihiwalay ng Diyos ang masasama sa matutuwid. Dapat kayong magsikap para malagay sa sisidlan ng langit. Ang Sodoma at Gomora ay napakasama at mapangalunya na winasak sila ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. At sa panahon ni Noe, winasak ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig dahil ang mga tao ay labis na mapakiapid at napakasama na hindi na kayang mabuhay ang mabubuting tao. Sa panahong iyon, niligtas niya si Noe na tagapangaral ng katuwiran at niligtas din ang matuwid na si Lot. Sinasabi ng Biblia na ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Ipangaral natin ang tungkol sa Diyos na nagliligtas sa sangkatauhan at ang tungkol sa Paskwa. Sa mga nanginginig sa takot na baka dumating sa kanila ang mga sakuna. Sabihan natin sila na mabilis na magsitakas patungo sa Zion. Ang pagliligtas ng naghihingalong kaluluwa ay ang paggawa ng tama. Ang mga dumating sa handaan ng kasalan ng walang damit pangkasal ay pinaalis. Ang inyong mga matuwid at banal na gawa ay ang inyong mga damit pangkasal. May katuruan din na dapat niyong isuot si Kristo. Bilang mga mamamayan ng langit na nagdiwang ng Paskwa ng Bagong Tipan, magsagawa tayo ng mga banal na gawa. Pakiusap, ipangaral ang katuwiran ng Bagong Tipan sa paggawa ng mabubuting gawa, akayin ang maraming tao sa panig ng Diyos, at maging mga makalangit na mamamayan na masaganang bibigyan ng pagpasok sa kaharian ng langit.